Ito na nga po yung ilang gabi na naming pinagpuyatan ko, Marites. At pagkatapos tingnan nyo naman yung kalat, ang dami. Hindi talaga natatapos yung pagiging magulang natin sa pagbigay ng pagkain at kailangan nila. 5 AM pa nga lang po may nagchat sa akin na i-print ko nga daw po ito. Pagkabukas nga po namin ng alas 6 ay pinrint ko nga po agad at baka kailangan nila sa school. Ito naman pagkahapon ay merong mga nagprint. Ang kagandahan lang pag may printer ka at may estudyante makakalibre ka na ng print, meron ka pang kinikita. Kinagabihan nga po ay sinimulan na nga po namin gawin ang performance task ng anak ko. Hindi naman niya kayang gawin ito, Marites, dahil baka mapasok siya ng glue. Kaya kami na nga lang po talaga ang gagawa muna nito. Pero patutulungin ko siya mamaya para naman ma-experience niyang magdikit. Namitan nga po namin ito ng karton, barbecue stick at saka ng popsicle stick. At dahil kailangan ng mga halaman dyan, abay talaga namang pinagtatanggalan ko ng mga halaman at dahon yung aking mga artificial plant. Tinanggalin po yung halaman doon sa labas ay tinanggalan namin para maging sahig. Ang kagandahan nga lang nito, Marites, kahit late na kami natulog, abay nakabenta pa ako ng isang case na RH. Pati na nga rin po ng mga tubig, sigarilyo, mga chichirya. Kaya kahit may ginagawa kami dito, kahit papaano ay kumikita pa din. Hindi biro nga po yung oras na ginugol namin, Marites, dahil umabot nga po kami niya ng alas 2 ng madaling araw. Habang si Jowa naman ay nag-uumpisa na ito at magdi-display na muna ako ng mga paninda. Nag-grocery nga po pala ako kanina. Sunod-sunod na nga po na araw-araw ako pumupunta sa grocery. Kasi merong panggabi si Jowa, hindi nga pwede na maramihan yung aking bibilhin dahil mabigat. Kaya ang diskarte at para makaya ko siyang dalhin ay araw-araw nga ako bumibili ng mga kulang. Kailangan din kasing tiyagain ko, Marites. Sayang kasi yung mga hinahanap ng customer at hindi ko nga maibigay. Kaya kung yung stock ko nga ay nasa 3 piraso na lang, ay diretso nga po ako bilhin na. Din talaga sa puhunan ng mayroong tindahan ay pagiging masipag at tiyaga. Kahit masakit yung katawan mo, hanggat kaya mong bumangon ay kailangan mong bumangon para bumili ng mga kailangan. Yun na nga rin po ako sa palengke ng pangulam namin. Kaya ayaw ko nga si Jowa na nagtatrabaho sa malayo dahil may hirapan talaga ako. At baka hindi ko nga kayanin. Abay maliban sa pamamalingki, pag-grocery, pag-ayos ng paninda, kailangan mo pang tulungan yung 2 mong anak. May parcel nga po ako na sticker na pwede nga rin po idikit ito sa mga salamin at mabilis lang naman matanggal. Para naman may kaunting decoration na pampasko itong bahay namin. Hindi na nga pwede magtayo dito ng Christmas tree, Marites, dahil masikip. Sa totoo lang, dahil namamahalan nga rin po ako ng Christmas tree, sayang din kasi. Or may makita naman na decoration na pangpasko nga po dito sa loob ng bahay namin. Kaya sa tagal nga namin ni Jowa magkasama sa loob ng 15 years ay hindi pa talaga kami nagkakaroon ng Christmas tree. Kahit sabihin na kaya ko nga bumili kahit maliit na Christmas tree, Marites, abay nangihinayang nga rin pa ako sa gastos. Pero pag-iisipan ko rin yan, Marites, yung pwede nga lang po ilapag dito sa lamesa. Nagustuhan ko nga lang po sa sticker na to ay kagaya nga po ito doon sa dinikit ko nga po doon sa aking lutuan na mabilis lang matanggal. Habang busy nga ako dito, Marites, si Jowa naman ay busy pa doon sa project ng anak niya.
So ayan, at tapos ko na nga pong maidikit ko Marites. Simple lang naman siya at kulay puti nga rin po iyan. Kaya tutulungan ko na nga rin si Jowa, kaya naman pinagkukuha ko na nga yung mga artificial plant ko. Recycle din kasi ang kailangan gawin dito ko Marites. Kaya yung mga karton na pinaglagyan nga po ng grocery, ayun nga po yung ginamit namin. Yung ginamit naman namin sa pandikit ay meron naman kami dito sa tindahan. Kaya ginastos nga po namin dyan ay yung barbecue stick na 13 pesos lang. Dahil itong Fables naman ay ginamit na nga po nila ito dati ng pang filter. At galing nga rin po ito sa aquarium namin. Yung mga pahalaman naman ay galing sa aking mga artificial plant at ginupitan ko nga lang po iyon ng kaunti. Tapos yung pailaw naman niya dyan ay kinuha nga lang po iyon ni Jowa doon sa binigay sa akin dati ni Sia na bulaklak. Hanggat kaya nga namin tumulong ko Marites sa kanilang mga activity ay tutulungan nga namin sila. Siyempre at kailangan din talaga ng support ng ating mga estudyante. Kawawa din kasi pag hindi nga sila makapagpasa ng performance task. Ayan, at pinaplano ko na nga po kung paano idikit yung mga halaman. Pinagugupit ko na nga rin po yung aming artificial plant. Binawasan ko lang naman ng tig-iilang peraso para hindi naman nga po sila makalbo. 12 AM nga ay gumising siya at akala niya ay papasok na at biglang naligo. Paano ba naman ginising siya ng kapatid niya dahil doon nga po siya natulog sa higaan namin. Kaya sinubukan ko nga ipadikit sa kanya ito. Kaya lang ilang beses nga po siyang napasok dyan. So ayan, at natapos na nga po namin ko Marites. After namin gumawa ito at sinarado na nga ni Jowa yung tindahan, pati na nga rin po ng bintana. Ako naman ay nagligpit ng aming kalat. Tingnan niya naman at ang dami kong linisin. Pero okay lang dahil masaya naman nga po yung aking panganay sa resulta ng aming ginawa. Ang tawag nga daw po dito Kumarites ay Orchard DIY Mini House. So ayun lang muna Kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.